Isang bilyonaryo ang pumasok sa maliit na diner ng isang bayan isang hating gabi. Ngunit nang aksidenteng bumukas ang kanyang pitaka, may isang bagay na nahulog na nagpapatigil sa kanya, isang larawan ng kanyang ina. Isang mabait, payak na babae na ginugol ang kanyang buhay sa pagpapalaki ng anak ng mag-isa. Hindi siya kailanman naging malapit sa kahit sinong mayaman o makapangyarihan. Kaya't bakit may larawan ng kanyang ina ang isang mayamang puting lalaki? Manatili ka sa amin habang tinutuklasan ang katotohanang magpapabago sa mundo ni Melinda at magkomento kung saan ka nanonood. Mabagal ang pagdaan ng oras sa overnight shift sa halos walang taong diner. Sa labas, ang kumikindat na neon sign ay umuugong, nagbubuga ng malamlam na liwanag sa mga bintana. Pinupunasan ni Melinda Santos ang counter, pagod ngunit masaya na malapit nang matapos ang kanyang shift. Tapos tumunog ang kampanilya ng pinto. Tumingala siya, inaasahang isa sa mga regular na customer o kaya'y isang truck driver na huminto para sa kape. Ngunit sa halip, isang lalaki ang pumasok na nakasuot ng mamahaling tailor-made na suit na parang siya ang may-ari ng lugar. Ang kanyang suot ay marahil mas mahal pa kaysa sa bayad ni Melinda sa renta sa loob ng isang taon. Taglay niya ang tahimik na kumpiyansa ng isang taong sanay sa kapangyarihan. Inikot niya ang tingin sa dinner gamit ang malamig na titig bago pumili ng booth sa may bintana. Ang mga matay nakatuon sa labas ng syudad. Lumapit si Melinda upang kunin ang kanyang order. Hindi man lang niya tinignan ang menu. "Black coffee," sabi niya sa isang mahinahon at matatag na boses. Tumango si Melinda at isinulat ito. Nang bumalik siya dala ang inumin, halos hindi siya pinansin ng lalaki. Hindi na ito pinansin ni Melinda. Sanay na siya sa mga taong walang pakialam. Pero nang hilahin ng lalaki ang kanyang pitaka, may isang bagay na nalaglag. Isang larawan ang lumipad pababa, tumama sa sahig ng nakataob. Tumigil ang tibok ng puso niya, agad niyang nakilala ang mukha. Ang ngiting iyon, ang mga matang puno ng kabaitan. Ito ay ang kanyang ina. Ilang segundo siyang natigilan, ramdam ang dagundong ng kanyang pulso. Automatikong pinulot niya ito. "Saan mo nakuha to?" tanong niya, nanginginig ang boses sa pagkagulat. Napalingon ang lalaki, biglang tumitig sa kanya gamit ang malamig at tumatagos na asul na mga mata. Sa unang pagkakataon, tila nakita siya nito ng tunay. Iniabot ni Melinda ang larawan. "Bakit may larawan ka ng nanay ko?" Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Isang kisap ng emosyon, ngunit agad ding bumalik sa malamig at di mabasa. Walang imik, kinuha niya ang larawan, bahagyang nadampi ang kanyang mga daliri sa mga daliri ni Melinda habang isinisilid ito sa kanyang pitaka. "Nagkakamali ka," mahinang sabi niya, "parang wala lang." Sumikip ang tiyan ni Melinda. Hindi siya nagkamali. May kapareho ang kanyang ina na nakatago sa lumang memory box nila sa bahay. Kabisa na niya ang bawat lupi, bawat sulok ng larawan. "Hindi ito pagkakamali. Hindi ako nagkakamali," mariin niyang sinabi. "Bakit meron ka nito?" Napabuntong hininga ang lalaki at inayos ang cuff ng kanyang mamahaling jacket. "Wala akong obligasyong ipaliwanag yan sa iyo." Tumayo siya, nag-iwan ng malutong na $100 bill sa counter at tumalikod para umalis. Nang ibabaw ang kaba, hindi siya maaaring basta lumabas na lang. Baka ito na lang ang pagkakataon ni Melinda para makakuha ng sagot. Mabilis siyang umikot sa counter, muntik nang matumba ang tray. "Sandali!" tawag niya, pero hindi ito huminto. Papunta na ito sa isang itim na sasakyang naghihintay sa labas. May driver na hawak ang pinto. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Pakiusap. Sabihin mo lang kung paano mo siya nakilala." Saglit itong natigilan, isang kamay nakahawak sa pinto ng sasakyan. Pigilan ang hininga, umaasang sasagot siya.
Sa huli, tumingin ito sa kanya, malamig at malayo ang titig, at saka sinabi, "Kalimutan mo na to." At umalis siya, sumara ang pinto, umarangkada ang makina, at naglaho ang sasakyan sa kadiliman. Nanatiling nakatayo si Melinda sa bangketa, nangangatog ang paghinga. Isang estranghero ang pumasok sa kanyang buhay at nag-iwan ng bagyong puno ng katanungan. Sino siya? Bakit niya hawak ang larawan ng kanyang ina? Isang bagay ang sigurado, hindi siya titigil hanggat hindi nalalaman ang katotohanan. Gabing iyon, hindi siya makatulog. Umupo siya sa kanyang maliit na mesa sa kusina, nakatitig sa kanyang laptop, desididong alamin kung sino ang lalaki. Walang pangalan, walang business card, kahit resibo wala. Tanging mukha, tinig at titig lang ang meron siya, pero binago ng larawan ang lahat. Nagsimula siyang maghanap ng mga bilyonaryo, real estate tycoons, mga makapangyarihang CEO, sino mang kamukha niya. Maraming resulta ang lumabas, pero walang tumugma. Lumalala ang kanyang pagkadismaya. Dumaan ang mga oras. Hanggang sa halos susuko na siya, nakita niya ito, Ricardo Fernandez. CEO ng Fernandez Global Enterprises, isang bilyonaryong may imperyo ng real estate na umaabot sa maraming lungsod. Ang kanyang pangalan ay naka-attach sa mga luxury building at malalaking deal. Kinlik ni Melinda ang larawan, napahinto ang kanyang hininga. Siya nga. Sunod-sunod niyang binasa ang mga artikulo, pero wala kahit anong nabanggit tungkol sa kanyang ina. Walang relasyon, walang lumang pagkakaibigan, walang sikreto tungkol sa pamilya. Isang posibilidad lang ang natira, binura niya ito. Nanginig ang kamao ni Melinda. Ang lalaking iyon ay pumasok sa kanyang diner, dala ang larawan ng kanyang ina at umakto na parang wala lang siya. Na parang hindi kailanman nag-iral si Evelyn Santos, pero nag-iral siya. At patutunayan ito ni Melinda, ang pag-iisip tungkol dito'y nagpapakulo ng kanyang dugo. Hindi siya basta-basta papayag, hindi ngayon, hindi pagkatapos ng nakita niya. Kailangan ni Melinda ang katotohanan at alam niya kung saan siya magsisimula. Kinabukasan ng umaga, sumakay siya sa pinakamaagang bus papuntang downtown. Mabilis ang tibok ng kanyang puso nang bumaba siya sa harap ng isang matayog na gusali, Fernandez Global Enterprises. Kumikinang ang estrukturang iyon sa yaman at kapangyarihan, nakatindig sa langit na parang isang monumento ng impluensya. Pero hindi siya pumunta roon para matakot. Diretso siyang naglakad papasok sa lobby at tumungo sa front desk. Kailangan kong makausap si Ricardo Fernandez, mahinahon ngunit matatag ang kanyang tinig. Bahagyang tumingin ang receptionist. May appointment ka ba? Wala, aminado si Melinda. Pero mahalaga ito. Napabuntong hininga ang babae, halatang hindi interesado. Hindi tumatanggap ng walk-in si Ginong Fernandez. Inaasahan na ito ni Melinda. Wala siyang appointment o anumang titulo para mapansin, pero dala niya ang determinasyon. Kung gusto niyang makuha ang mga sagot na hinahanap niya, kailangan niyang maging mabilis mag-isip. Mabilis niyang inikot ang paningin. May mga gwardya malapit sa elevator at ang mga empleyado'y gumagamit ng ID badge para makapasok sa mga turnstile. Walang paraan na makakapasok siya sa karaniwang paraan. Tapos napansin niya ito, isang binatang tila nasa 22 pa lamang, may dalang kape at folder papunta sa elevator, abalang-abala. Gumana ang plano ni Melinda, sumabay siya sa lakad nito. "Hoy," bulong niya, parang urgent, "nakalimutan mong ipadala sa akin yung report na kailangan ni Mr. Fernandez." Tumingin ang lalaki sa kanya, litong-lito. "Ha?" Napailing si Melinda na parang naiinis. "Yung report, kailangan niya yon ngayong umaga." Bago pa man ito makasagot, dumiretso na siya kasabay ng paglitaw ng berdeng ilaw mula sa badge ng lalaki. Tumunog ang sensor at nakalusot siya ng walang abala. Hindi man lang napansin ng gwardya. Nasa loob na siya.
Mabilis ang tibok ng puso niya habang pinipindot ang button papuntang top floor. Ito na ang kanyang sandali. Makakaharap na niya si Ricardo Fernandez. At sa pagkakataong ito, hindi ito basta-basta lalayo. Pagbukas ng elevator, lumabas siya sa executive floor. Makintab, moderno, malamig ang espasyo, halatang ginawa para magpakitang gilas. Huminga siya ng malalim, nakalapat ang kamao. May lalaking nakasuot ng dark suit na agad siyang napansin. "Miss, may appointment ka ba?" "Wala," matatag niyang sagot, "pero kailangan ko siyang makausap. Tungkol ito sa nanay ko." Bahagyang nanigas ang lalaki, hindi tumatanggap ng bisita si Ginoong Fernandez nang walang appointment. "Sabihin mo sa kanya ang pangalan ng nanay ko ay Evelyn Santos," ani Melinda. "At sabihin mong hindi ako aalis hanggat hindi niya ako kinakausap." Nag-alinlangan ang lalaki, ngunit kalaunay naglakad palayo sa isang pasilyo. Ang oras ay tila bumagal. Ang ilang minuto'y parang oras. Hanggang sa bumukas ang pinto, lumabas si Ricardo Fernandez. Pagtagpo ng kanilang mga mata, may kakaibang kumislap sa ekspresyon niya. Hindi pagkagulat, hindi inis, kundi tila tahimik na pagtanggap. Lumapit siya ng dahan-dahan. Wala siyang masyadong sinabi, maliban sa "sumama ka sa akin." Sumunod si Melinda sa kanyang opisina habang kumakabog ang kanyang dibdib. Sumara ang pinto sa likuran nila. Hinarap niya ito ng buong tapang. "Bakit may larawan ka ng nanay ko?" Hindi ito agad sumagot. Sa halip binuksan ang drawer, kinuha ang kanyang pitaka at inilapag ang larawan sa mesa. Tinitigan ito ni Melinda kabisado ang bawat detalye. Itinaas niya ang tingin. "Kilala mo siya," mahinang sabi niya. Nagtagpo ang kanilang paningin. Manatiling malamig ang ekspresyon ng lalaki at saka siya nagsalita. "Hindi ko lang siya kilala, minahal ko siya." Parang hampas ng alon ang mga salita. Naghahanap lang siya ng impormasyon, pero ito, hindi niya inaasahan. Umupo si Ricardo sa gilid ng kanyang mesa, dahan-dahang huminga. "Minahal ko siya," ulit niya puno ng pagsisisi, "pero iniwan ko siya." Sumikip ang dibdib ni Melinda. "Bakit?" tanong niya. Nanigas ang panga ng lalaki. "Dahil isa akong duwag. Binalaan ako ng pamilya ko. Kapag pinili ko si Evelyn, mawawala ang lahat. Kumpanya kinabukasan ko." Sumama ang pakiramdam ni Melinda. "Iniwan mo siya dahil sa pera?" Nangitim ang kanyang mga mata. "Akala ko makakabalik ako sa kanya. Pagkatapos kong ayusin ang kinabukasan ko, akala ko maaayos ko lahat. Pero nang bumalik ako, wala na siya." Nanginginig ang kamao ni Melinda habang nagdurusa ang kanyang ina, habang nagsasakripisyo't lumalaban mag-isa. Namumuhay naman sa karangyaan ang lalaking ito. "Hindi niya kailanman binanggit ang tungkol sa iyo," mahina niyang bulong. "Kahit minsan." Dumaan ang anino ng sakit sa mga mata ni Ricardo dahil pinoprotektahan kanya sa akin. Mabilis ang paghinga ni Melinda, sinusubukang unawain ang kanyang narinig. Pilit inaayos ang bugso ng emosyon. Tumindig siya ng diretso, tumitig muli sa kanya. "Iniwan mo talaga siya para sa pera?" Tumango si Ricardo, bakas ang hiya sa mukha. "Akala ko tama ang ginagawa ko, pero nang malaman kong mali ako, huli na ang lahat." Bumigat ang katahimikan, ang katotohanang matagal niyang hinahanap. Narito na, lantad sa harapan niya, at mas masakit pa kaysa sa kanyang inasahan. Bumigat ang damdamin ni Melinda, buo ang kanyang emosyon, gusot at mabigat. Kailangan niya ng espasyo, panahon para huminga, mag-isip. Nang hindi nagsasalita, tumalikod siya at tahimik na lumabas ng opisina ni Ricardo Fernandez. Gabing iyon, sa kanyang maliit na apartment, nagsimula siyang maghalungkat sa mga lumang gamit ng kanyang ina. Sa mga alaala at sulat na iyon, umaasa siyang makakahanap ng linaw, mga sagot na hindi kailanman nasabi ng kanyang ina. Habang sinusuyod niya ang mga lumang liham at kupas na larawan, napansin ng kanyang kamay ang isang bagay na nakatago.
Isang maliit na pouch na pelus nakatago sa ilalim ng kahong puno ng alaala. Napatigil ang kanyang hininga habang marahang inilalabas ito. Maingat niyang binuksan at sa loob nito ay may isang delikadong kwintas na pilak, may palawit na may nakaukit na 3 simpleng salita: patawad, pag-ibig, simula. Sa likod ng pendant may nakatuping maliit na larawan, kupas ngunit hindi mapagkakamalan. Mukha ito ng isang lalaki, ang kanyang ama. Kasama nito ay isang maikling liham na isinulat ng kanyang ina sa pamilyar nitong sulat kamay. Pagmamay-ari ito ng iyong ama, iningatan ko ito para sa iyo. Darating ang araw, maiintindihan mo rin. Nanginig ang mga kamay ni Melinda, parang kulog ang tama ng katotohanan. Hindi lang basta estranghero si Ricardo Fernandez mula sa nakaraan ng kanyang ina. Ama niya ito. Kinabukasan ng umaga, bumalik siya sa matayog na gusali ng Fernandez Global Enterprises. Mahigpit ang kapit sa pendant. Abala ang lungsod sa paligid, pero tanging katotohanan ang iniisip niya. Si Ricardo Fernandez ang kanyang ama. Ngayon, hindi na siya palihim papasok. Dumiretso siya sa front desk. Ang tinig ay kalmado ngunit matatag. Kailangan kong makausap si Ricardo Fernandez. Agad-agad. Tumingin ang receptionist, halatang hindi pa rin natitinag. Gaya ng sabi ko noon, hindi siya tumatanggap ng bisita na walang appointment. Hindi nag-alinlangan si Melinda, maingat niyang inilapag ang pendant sa mesa. Sabihin mo sa kanya na nandito ang anak niya, na wala ang profesional na maskara ng receptionist. Namutla ito, bahagyang natigilan. Tapos ay abot kamay niyang inabot ang telepono. Ilang segundo lang dumating ang 2 gwardiya, pero bago pa sila makalapit, isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Papasukin niyo siya. Naroon si Ricardo, nakatayo, hindi mabasa ang kanyang mukha. Wala na siyang sinabing iba. Tumalikod siya at naglakad. Sumunod si Melinda, ang puso'y bumibilis ang tibok. Pagpasok nila sa opisina, muling nagsara ang pinto. Tahimik ang paligid, parang sinarhan din ng mundo. Wala siyang sinayang na oras. Inilapag niya ang kuwintas sa mesa, saka tumawid ng mga braso. Ipaliwanag mo to. Tinitigan ni Ricardo ang pendant. Inilapit ang kamay pero hindi ito hinawakan. Sa unang pagkakataon, napunit ang kanyang ekspresyon. Iningatan niya ito, bulong niya tila para sa sarili. Hindi lang niya iningatan, madiing sagot ni Melinda. Inilaan niya ito para sa akin. Hindi niya kailanman sinabi kung sino ang tatay ko. Pero ito, tinuro niya ang kwintas. Ito na ang nagsabi ng lahat. Napabuntong hininga si Ricardo, kinusot ang kanyang sentido. Wala akong alam, mahinang sambit niya. Hindi ko alam na buntis siya. Kung nalaman ko na may anak ako, hindi niya na ituloy. Parang masyadong masakit sabihin. Masakit man na natiling matatag si Melinda. Hindi mo nalaman dahil iniwan mo siya. Hinahanap ko siya, sabi niya paos ang tinig. Nang maunawaan ko kung ano ang nawala sa akin, wala na siya. Nagpahanap ako sa iba. Walang resulta. Siniguro niyang hindi ko siya matatagpuan. Lunok ni Melinda ang bigat ng nadinig. Ganyan ang nanay niya. Inuuna lagi ang kaligtasan ni Melinda. Pero tanong niya sa sarili, proteksyon ba talaga iyon o pagkait sa karapatang may malaman? Akala niya pinoprotektahan niya ako, mahinang sabi ni Melinda, parang sinusubukan ang katotohanan. Hindi niya inakalang karapat dapat kang mapabilang sa buhay ko. Napakurap si Ricardo. Baka tama siya. Tahimik ang silid. Sa unang pagkakataon, nakita ni Melinda ang likod ng mamahaling suit at malamig na anyo. Nakita niya ang sakit, pagsisisi at bigat ng mga taon na nawala. Hindi ko na mababago ang nakaraan, bulong ni Ricardo. Pero maaari akong maging narito ngayon. Hinawakan ni Melinda ang pendant, patawad, pag-ibig, simula. Hindi lang pala ito tungkol sa nakaraan, tungkol ito sa pagpili ng kinabukasan. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, amin niya. Hindi pa siguro. Tumango si Ricardo, tanggap ang sagot. Naiintindihan ko.
Huminga ng malalim si Melinda. Magulo ang kanyang isip, halo ng lungkot, galit at pagkalito. Pero isang bagay ang malinaw, hindi siya tatalikod. Hindi pa. Sa unang pagkakataon, handa siyang makinig. Tahimik ang silid, parang may bagong nabuo sa pagitan nila, marupok, hindi sigurado, pero totoo. Sa huli, iniangat ni Melinda ang kwintas, isinuot ito sa kanyang leeg. Hindi lang sikreto ang iniwan ng kanyang ina, iniwan niya ang isang pagpipilian. Marahil hindi lang ito tungkol kay Ricardo, baka ito'y tungkol kay Melinda na siya na ngayon ang may hawak ng sarili niyang kwento. Napatingin si Ricardo sa kwintas at muntik nang mapigil ang paghinga. Hindi niya ako nakalimutan, no? Tahimik si Melinda. Hindi siya tumigil sa pagprotekta sa akin. Tumango si Ricardo, tanggap ang bigat ng katotohanan. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako ngayon, Ania, o bukas. Pero kung darating ang araw na gugustuhin mong makilala ako, hindi bilang Ricardo Fernandez ang negosyante, kundi bilang isang lalaking nagkamali, narito lang ako. Tahimik siyang tinitigan ni Melinda, hinahanap ang kayabangan, kasinungalingan. Pero ang nakita lang niya ay isang lalaking puno ng pagsisisi. Wala siyang nakita ni katiting na kayabangan. Wala rin siyang narinig na palusot. Ang nakita ni Melinda ay isang lalaking binibigatan ng mga tao ng pagsisisi. Isang taong ginugulo ng isang desisyong hindi na niya kayang bawiin kailanman. Isang hakbang ang ginawa ni Melinda palayo. Marahang dumampi ang kanyang mga daliri sa pendant na nakasabit ngayon sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung ano ang susunod, bulong niya, tapat na tapat. May bahagyang ngiti, malungkot at mapait ang gumuhit sa mga labi ni Ricardo. Ako rin, sagot niya, pero marahil ay ayos lang yon. Tumango si Melinda, bahagya lang, at pagkatapos ng isang huling sulyap, tumalikod siya patungo sa pintuan. Hindi siya tumakbo, hindi siya nag-eskandalo. Lumakad siya ng may tahimik na lakas, umalis, hindi dahil sa galit, kundi dahil ito ang pinili niya. Hindi pa siya handang tawagin siyang ama. Ngunit hindi rin niya isinara ang pinto. Maaaring hindi na mababawi ang lahat. Pero marahil ay pwedeng magsimula ng bago mula sa mga piraso ng nakaraan. Bawat hakbang palayo sa opisina ay mas mabigat kaysa sa nauna. Para bang pasan niya hindi lang ang sariling damdamin, kundi pati na rin ang mga taong nawala sa pagitan nila. Pagdating sa may pinto, bahagya siyang huminto, ngunit hindi siya lumingon. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil ang tunay na paggaling ay hindi agad nangyayari sa isang pag-uusap lang. May mga sugat na kailangan ng panahon, may mga katotohanang kailangang makahinga. Hindi siya lumalayo para kalimutan, umalis siya upang magpasya, upang tukuyin sa sarili niyang paraan kung handa na ba siyang hayaang magsimula ang isang bagong kwento. Hindi pa niya kayang tawaging tatay si Ricardo. Pero hindi niya isinara ang pinto, hindi pa, dahil minsan ang nakaraan ay hindi binubura. Minsan isinusulat ito muli, magkasama. Ang paglalakbay ni Melinda ay paalala na hindi kailangang ikulong tayo ng nakaraan, na kahit ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maging simula ng isang bagong yugto. Ang pagpapagaling ay hindi laging nangangahulugang kalimutan. Minsan ito ay simpleng pagpili kung saan tayo tutungo mula rito. Ngayon, nais naming itanong sa iyo, ano sa tingin mo ang dapat gawin ni Melinda? Dapat ba niyang bigyan ng pagkakataon si Ricardo upang maging ama na hindi niya naranasan? O mas mabuting protektahan na lang ang sarili at magpatuloy mag-isa? Maaaring bang pagtagpuin ng pag-ibig at pagsisisi ang matagal nang nasira? O may mga pilat talagang hindi na mawawala? Ibahagi ang opinyon mo sa comments. Ano ang tamang wakas para sa kwento ni Melinda? Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na makapangyarihang kwento.
Maraming salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na kwento. Isang bilyonaryo ang pumasok